Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan. Let's go! Ito ang balita ngayon. Trending at muling pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umanay balitang Senator Risa Hontiveros tila nagisa sa sariling mantika matapos isiwalat ng ilang mga source na totoo di umano ang bintang sa kanya sa pagwawaldas di umano nito ng pera ng PhilHealth. Ito'y ayon mismo sa ilang mga vlogger na nagpatunay at ipinost pa sa social media na ginamit di umano para sa kanyang sariling interes at pangangampanya noon nung tumakbo siya sa napakaraming pagkakataon bilang senator ng bansa. Pero bago natin ipagpatuloy ang balita, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click ang notification bell para palagi kang updated sa channel na ito. Isang pasabog noon ang nangyaring malamafia di umano sa loob ng PhilHealth kung saan tila idinadawit na rin ang pangalan ng senador na si Risa Hontiveros na isa di umano sa mga nagwaldas ng pera ng naturang ahensya. Sabi naman ng sikat na vlogger na si Crisette Laureta Chu sa kanyang Facebook account, tunay ang bintang ng mas maraming kongregista at lawmakers sa anomalyang kinasangkutan ni Risa Hontiveros nung siya'y board member pa o director ng PhilHealth. Hindi man raw aminin ni Risa ang kanyang mga ginawang anomalya sa loob ng ahensya, ngunit may magpapatunay di umano na totoong winaldas ni Risa Hontiveros ang pera ng naturang ahensya. Una sa listahan ay ang tila questionabling advertisement ng PhilHealth kung saan gumastos ng milyon-milyong halaga. Tila hindi naman daw napakinabangan ng mas marami sa ating mga kababayan. Matatandaang maging si former Senator Ernesto Herrera ay isa sa mga hindi sumang-ayon sa paggastos ni Risa Hontiveros sa nasabing budget ng PhilHealth. At noong 2015 ay inilabas mismo ni Ernesto sa isang artikulo na ginamit lamang pang front ni Risa ang pagkakaroon ng advertisement sa PhilHealth para magkaroon ng pagbubulsa ng pera ng kaban ng bayan. Dito na nga isiniwalat mismo ng kilalang sikat na vlogger na si Crisette Laureta Chu na totoo di umano ang bintang kay Risa Hontiveros at patungkol sa nangyayaring anomalya sa loob ng nasabing ahensya kung saan kasabwat di umano sa nawawalang bilyon-bilyong pisong halaga. Narito ang naging post ng sikat na vlogger na si Crisette Laureta Chu. Maniningil ang kasaysayan, di ba Senator Risa Hontiveros? PhilHealth does not need to put out TV ads starring its PhilHealth chairman. But when Risa Hontiveros was going to run for senator, her ads was always running on TV across multiple channels. Back then, the cost to run the ad was about 440,000. No tax yet, just basic cost per 30 seconds. For 30 seconds, how many times did the PhilHealth ad came out? Former Senator Ernesto Herrera once warned that the Public Health Fund was losing money for advertising during Risa's imminent run for Senate in 2016, as PhilHealth was spending for her information campaign. Kailangan nga naman, Risa ran and lost in 2013. I think she also lost in 2010. She badly needed the PhilHealth platform.
one of many ways the previous administration legalized its spending for election using our own money. Many years ago, Loren Regarda would also have PhilHealth ads. As if kailangan ni PhilHealth mag-ad at kailangan si Risa Hontiveros pa talaga during the time she was running for Senate. Kaya pala ang hilig niyong magparatang na propagandist si Duterte kasi kayo mismo government funds ginagamit niyo. So ano ulit? Walang kinalaman si Risa Hontiveros sa pang-aabuso sa funds ng PhilHealth? Anong tawag sa garapalang paggamit ng PhilHealth to help boost awareness about Risa? Tapos ngayon, after nakinabang sa PhilHealth, nagnamaang-maangan that she does not know about plunder that happened there. Okay Risa, how did you allow this to happen? I hope the Commission on Audit breaks down the actual expenditure because this aired for many months. Pero Risa, kung si Duque gumamit ng PhilHealth ads for propaganda, your hypocrite mouth will round off for sure, pretending to be some social justice warrior concerned about spending. Ano, you're not some social justice warrior? Risa, you're just paying off your utang na loob to the administration that finally give you your much-desired Senate set. Buko na kayo, marami pa ang lalabas. So hi everything sa mga ngayon lang politically aware na akala mo paggising nila ng 2016, yung perfect Pilipinas nila, ganito na ang itsura. End quote. Matapos ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng mga netizen na magbigay ng kanilang komento at hinaing sa mundo ng social media. And the netizen posted, pinakamabuting gawin ng PhilHealth para mapakinabangan ng maayos na mga member ang benefits sa PhilHealth. Dapat magpatayo na lang ng mga ospital sa mga magkakalapit na probinsya at lugar sa Pilipinas na mayroong kumpletong mga medical equipment, doctors, nurses at medical workers. Dapat po libre ng hospitalization, pati mga gamot at lahat ng medical test dahil nagbabayad tayo ng taxes at pati PhilHealth. Bakit po sa ibang bansa libre ang pagpapa-ospital basta ikaw ay nagbabayad ng tax sa gobyerno? Dapat ganito din sa Pilipinas ang gawin ng gobyerno natin. Ang mga bills po sa ospital ang nagpapahirap at unti-unting pumapatay sa mga Pilipino na ang nakikinabang lang sa mga taxes at ibinabayad sa PhilHealth ay ang mga corrupt na leaders, empleyado at mga kasabwat na private hospitals ng mga corrupt na mga taong ito. Pwede naman sigurong pondohan at gawin ng gobyerno ito para naman po mapakinabangan ng lahat ng Pilipino at hindi sa iilang korap na mga tao lamang ang nakikinabang at nagkakaroon din lagi ng palakasan kapag may kakilala at kamag-anak sa ahensya. Keso po na gawin at ibulsa lang ang ilang mga leader ang pondo ng gobyerno at kung ano-anong project ang ginagawa na hindi naman napapakinabangan ng lahat. Pinakamabuti po ilaan ang malaking pondo ng gobyerno para sa libreng hospital at medical ng lahat ng mamamayang Pilipino. Kung gagawin po ito ng gobyerno, lahat ay makakatanggap ng benepisyo, mahirap man o mayaman. Dapat talaga makasuhan yung mga nagwaldas ng pera ng bayan at wala dapat sinisino kahit pa sinong opisyal para patas ang batas. Nang hindi pa booking ang nawalang pera ng PhilHealth, ang monthly na binabayad ng mga members ay 100 pesos kada buwan at nang nabuking ang pagkawala ng milyong-milyong pera, ginawa na nilang 200 kada buwan ang binabayad ng mga members. Dapat kasuhan ng mga taong sangkot sa pagkawala ng PhilHealth Fund. Nasilip tuloy yung PhilHealth anomaly mo. Huwag kasing manilip ng dumi ng iba kung yung sarili mong dumi ay hindi mo pa nalinis. Dapat singilin yan dahil marami siyang nilokong OFW na naghuhulog sa PhilHealth. Akala niya nakalimutan na yung ginamit niya sa pangangampanya. End quote. Dito nyo makikita mga Lods na hindi dapat pagkatiwalaan yang si Risa Hontiveros, lalo na sa kanyang mga binibit-bit na witness. Panoorin natin. Lawyers of Pharmally Pharmaceutical file complaints against Senator Risa Hontiveros and several others with cases of sedition, perjury, and offering of a false witness. The offering of a false witness. The offering of a false witness. Before the office of the Ombudsman. These after former Pharmally worker VJ Almira recanted his statements against the firm during a Senate hearing on the government's pandemic procurement. Almira claims Hontiveros bribed him. Hontiveros bribed him. Hontiveros bribed him. Bago po nila ako tulungan pa, bigyan ng financial na tulong para sa anak ko na may sakit, ay yun po muna yung hiningi nilang mga kapalit.
bago po nila ako tulungan. Sabi nila gagawa daw po kami ng video, then after daw po nun, tsaka po nila ako babayaran para kasi nawalan po ako ng trabaho. Tapos, ayun po, pagkatapos po ng video, tsaka po ulit nila ako binayaran ng 10,000 na cash. 10,000 na cash. 10,000 na cash. Grabe talaga sila mga Lods, no? Gagawin talaga nila lahat para masira lang ang mga Duterte. Dati na yan si Risa Hontiveros. Kunwari, magdadala ng witness. Diba, yung mga dilawan, nakailang attempt na yan sila. Lalo na si, tawag nito, sila Laila de Lima, si Trillanes, si Risa Hontiveros. Grabe talaga mga Lods, no? Gigil talaga silang siraan ng mga Duterte. Which is, alam naman natin ang rason, di ba? Alam naman natin na ang mga Duterte hanggang ngayon, di ba, ay tinatangkilik ang kanilang leadership. At alam naman natin na ang mga Duterte ang dahilan bakit hindi makabalik-balik ang mga dilawan. 'Di ba? Kaya sa totoo lang mga Lods, kumapit lang tayo kasi pa-intense ng pa-intense, 'di ba? Yung kanilang paninira, yung kanilang pagbabayad ng mga witnesses, 'di ba? Talagang hinahawakan nila, no, ang hustisya sa kanilang mga kamay. Sobrang nakakasuka talaga. Kaya sige lang, no, tayo naman mga mamamayang Pilipino ay naoobserbahan naman talaga natin, no, kung ano ang mga pinaggagawa ng mga dilawan. Lalo na yan ngayon, no, si Risa Hontiveros. Di ba may mga witnesses na naman siya? Grabe talaga, di ba? Well, siyempre, alam niyo naman, kalmang-kalma si Tatay Digong sa Cebu nung linggo. Bakit kaya? Ano bang nangyari? Ako yung hat na hat nung panahon na yon. Siyempre, maintindihan nyo naman ako bakit ang hat na hat, no? Alam niyo naman yung nangyari sa misis ko, no? First time ko na nakapagsalita mula nung nangyari yon. Siyempre, tao rin naman po, no? Bagamat ang utos talaga sa akin ni VP Sara, huwag aatakihin ang PBBM at hindi naman po ako umatake, no? Dahil ako naman po talaga ay nagtatanong lang, bakit pabalin-balentong? At siyempre, bakit? Lalong-lalo na pagdating dito sa charter change, nag-iba matapos lamang ng isang taon. Dahil Pebrero ng isang taon, sabi niya talaga, hindi niya kinakailangan ng charter change sa economic provisions, no? Pero ngayon, kinakailangan daw niya. Pero anyway, pero bakit kaya si Tatay Digong ay kalma? Nag-guilty tuloy ako. Sabi ko, wow, si Tatay Digong, kalmang-kalma, cool na cool. Ako naman, ako nga si kalma lang, ako lang ito hot na hot. Well, may mga dahilan po yan. Unang-una, tatapatin ko po kayo. Nagsabi talaga si Mayor Rama na kinakailangan hanggang charter change lang ang pag-uusapan. Kapag lumabas sa charter change, aalis daw siya. At sabi pa nga niya sa akin, siyempre hindi po pwede yung mga incitement to sedition, yung mga maghihiwalay sa bansa, yung mga ganyan, ayaw niya yan. So ang sabi niya, tutok lang tayo sa bribery initiative dahil siya mismo, sinabi naman niya sa kanyang talumpati, ayaw niya na namimili ng lagda at ayaw niya na linilin lang ang mga Pilipino. Na kung ano-ano pinipirmahan nila, kunwari ayuda, yung pala pang charter change. Pero bukod doon, meron pa po tingin kong ibang mga dahilan. O pansinin ninyo, Nung minsan na tinawag ni Tatay Digong na the Congress is the most corrupt branch of government, anong nangyayari nun? Well, yun yung tinanggalan ng intelligence funds, confidential funds Inday Sara Duterte, at meron pang nabalita na impeachment. So natural, ama ang Tatay Digong. Ang kanyang instinct talaga, protektahan ang kanyang anak. At dahil ang banta ay nanggagaling nga sa Kamara de Representante, natural, talagang binomba niya ng husto ang Kamara de Representante. Anong naging resulta? Ipinasara ng mga kongresista ang SMNI. Dahil yan nga po ang ginagamit niyang medium para mag-address sa taong bayan doon sa kanyang gikan sa masa. O, nung bagong yung sa Davao na tinawag niya na drugista si PBBM. Ano naman ang nangyari? Well, siyempre, mainit. Bakit? Dahil nga, bumalentong ang presidente at ang kanyang Secretary of Justice pagdating sa issue ng ICC. Ang tagal-tagal ng sinasabi ni Presidente, hindi siya makikipagtulungan sa ICC, biglang nagsalita ang Justice Secretary, makikipagtulungan na. At siyempre, ang Kamara de Representante, nagpasa na naman ng 2 resolusyon na nagsasabi na dapat makipagtulungan na ang Pilipinas sa ICC. So natural, nagkaroon ng banta, hindi lang sa seguridad ni
Presidente Rodrigo Roa Duterte, kundi pati ni Inday Sara. Kasi alam naman natin na nung nagkaroon ng ganyang pahiwatig si Justice Secretary Remulla, abay dinadawit na nung isang, ano bang pangalan doon, hindi pa naman kapanipaniwala, na hindi ko maalala ang pangalan niya, dinawit bigla ang Inday Sara Duterte. Samantalang sa mulat-mula na sila ay naghain ng reklamo sa ICC, hindi naman kasama ang Inday Sara Duterte doon. So hindi mo maintindihan bakit all of a sudden dinamay. So ang banta, hindi lamang kay PRRD. Sa totoo lang, sabi nga ni PRRD, okay na ako. 80 years old na ako. Good na siya. Hinding-hindi siya magpapahuli ng buhay dyan sa mga taga-ICC dahil hinding-hindi siya haharap o magpapahusga sa mga dayuhang mga mahistrado. Pero alam nyo ba, minsan kasi tinanong siya ni VP Sara, paano naman ako, 45 years old, hindi pa ako 80. Kaya napaisip tuloy ang PRRD, no? Oo nga, paano naman yung kanyang unika iha? Abay, hindi naman po pwede na si Unico Iha ay malilitis dyan sa ICC. Kaya naintindihan ninyo, bumomba ng napakalakas na bomba ang PRRD doon naman sa Davao. Pero ngayon, bukod pa doon sa na request ni Mike Rama na siya na bang host ng buong prayer vigil na yan, wala naman pong banta laban sa Vice President natin at wala rin banta laban sa kanya. Ibig sabihin, it is quiet in the Philippine front. Kaya sa tingin ko, kalma rin ang ating PRRD. Alam mo, napakadali namang maintindihan ng PRRD. Unang-una, gaya natin, may pamilya siya. At kapag babantaan mo ang kanyang pamilya, papalag siya. Lalong-lalo na siya ay 80 years old na, wala na siyang pakialam sa sarili niya. Pero kung babantaan ang kanyang mga mahal sa buhay, asahan niyo talaga. Lalaban yan hanggang sa huli, hanggang sa dulo, hanggang sa kamatayan. Meron ba naman kasing ama na hindi gagawin yun para sa kanyang anak? Lalong-lalo na kung unika iha at paborito pang anak. Ako nga minsan hindi ko alam kung anong magiging pakaramdam ko kung ako si Baste o kaya ako si Congressman Pulong Pero siyempre, wala namang insecurity yung dalawa. Una-una, gandang lalaki naman nila. Ganda ng tindig, no? So wala sila insecurity. Pero sa totoo lang, itong PRRD natin, naku, walang sinabi yan. Yung dalawang yan, wala akong pakialam dyan. Si Inday Sara lang. Pero tingin ko naman, walang sama ng loob yung dalawa kasi mahal din nila si Inday Sara. Si Inday Sara kasi po, pangalawa. Una po si Kong Pulong, si Inday Sara, tapos si Mayor Baste. Pero para naging nanay na rin siya. Dahil siya talaga yung, kumbaga, keeping the family together. No? Dahil nga doon sa naging family background nila na nagkahiwalay naman yung kanyang mga magulang. No? So parang nanay na rin siya at parang mother figure na rin si Inday Sara sa kanyang dalawang kapatid. So madaling salita, kalma si PRRD nung linggo dahil panandalian, wala siyang nakikitang banta sa kanyang anak. Everything under control. Now, pero magpapatuloy ba ang mga prayer vigil rallies? Tuloy po yan. Dahil sa tingin ni Presidente, talagang hindi po titigil ang speaker at ang kanyang mga cronies dyan sa mababang kapulungan hanggang hindi nila masigurado na ang kanilang speaker ay magiging pinakamataas na opisyales ng bayan. Pero yan po ay pinag-usapan na natin kagabi. Tingnan natin ang mga reactions ng ating mga viewers, ang pinaka-importante sa lahat. Okay, si Vicente Esplana, good PM, Atty. H. Roque, laban lang sa katotohanan sa mga nangyayari sa bansa natin. Dapat sa darating na eleksyon, iboto ang karapat-dapat tulad mo, Atty. H. Roque, lahat palitan ng itong mga kong. Maraming salamat po. Kakataba po ng puso. Nako si Suke. Kalmado si Tatay Dig sa panlabas ng pero sa loob at isip niya, madaming chess move yan. I'm sure. Duterte pa rin. Well, nandyan na rin po yan dahil veteranong politiko naman po si Tatay Digo. William Saunders, common sense lang naman to aim for continuity. PBM now realizes there won't be if VP Sara succeeds, mostly sa foreign policy. Okay, Jenny Ann, baka po pwede nyo i-translate ang speech ni PRRD. Di ako natulog all night. Inaantay ko ang speech niya dito sa Vancouver, kaya lang hindi maintindihan. Sige po, kukuha ko ng transcription at ipopost po natin yan sa ating vlog. Okay? Gagawin ko po yun para maintindihan ang lahat. Galia Longa, si Harry Roque, hindi man talaga makamarkos yan pumasok sa unit team ng dahil kay Sara. Totoo po yan. Kasi at a certain point, kinakailangan
maniwala ka sa iyong boss. At ang kinikilala kong boss talaga sa politika nung nakalipas na eleksyon ay si Inday Sara Duterte. So I had to give her my trust. At hindi ko siya sisisihin kahit anong mangyari. Basta ako, napatunayan ko, susunod ako sa aking leader. Arcilia Zenea, attorney, malaki po ang tiwala namin kay Tatay Digong at Sara. Wish ko rin maibalik po ang SMNI. Well, nung isang araw po, naghain na ako ng motion. Para nga po, bigyan naman ng pansin ng ating Korte Suprema yung aming prayer for temporary restraining order at saka ng preliminary injunction. Dahil sabi ko, kada oras, kada araw na wala pong prangkisa ang SMNI, nasusupil po ang mga karapatan namin bilang mga anchors at mga pamamahayag na sa malayang pananalita at sa malayang pamamahayag. Lovefinity Channel, attorney, mata lang po sa bagyo ang Cebu Rally. Maghintay sila sa signal number 4 ganapin sa Luzon. Well, excited po ako kasi exciting yung pinaplanong susunod na prayer video rally. Magugulat kayo kung saan gagawin yan. At siyempre po, bonggang-bongga, pinakamalaking rally ang pinaplano para sa Luzon. Cocaine Bangkal, bakit po walang press con ngayon sa Malacanang? Dati araw-araw po kayo sa Malacanang. Ewan ko lang po sa kanila. Ibang presidente, ibang patakaran. Pero kay Presidente Duterte po, napaka-importante ng karapatan ng taong bayan sa impormasyon na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kaya po talagang regular ang press briefing at meron pa ang Tell the People na si Presidente mismo nagsasalita. Julie Baison, attorney, good evening po. Naniniwala po ba kayo sa nakarating ng Tugigraw si FLAM na walang PSG, dalawang Brigadier General lang naka-region seguridad niya? Hindi po pwede yun. SOP po talaga yun. Sasamahan ng PSG, lalong-lalo na ang First Family. Marilu Rinostrance, Sir Harry, pati rin po ang speech ni Mayor Baste. Pakitranslate po. Salamat po and God bless you. Sige po, kukunin ko po yung translation at ipopost natin. Ricky Ayado, good evening, attorney. June ba talaga ang fiesta sa Davao? May mensahe ang June na iyan. May mensahe ang June na iyan. Mel on the go, Spox, kailan po mag-air ang Laban Kasama ang Bayan? Pasensya po, out of topic ang tanong ko. Well, bumalik na po sa ere ang SMNI. So wag po kayo mag-alala, ang mga programa naman po, babalik na. Bukas po, pupunta ako sa studio at magbo-broadcast po ako sa Pulso ng Bayan. Gail, salamat naman kung magpapatuloy ang mga prayer rallies. Very much needed po. More power sa inyo at sa mga Duterte. Salamat po. Maria Corazon, bakit po hindi ituloy ni Inday Sara ang pakikipag-chat niya sa mga tao? Mas maganda na meron siya komunikasyon sa mga supporters niya. Napanood ko ang live niya at maganda result. Tuloy-tuloy naman po si Inday Sara. Ako talaga, aliw na aliw ako sa mga TikTok ni Inday Sara. Lalong-lalo niya huli niya na meron siyang LV na basahan. Nakakaaliw talaga. Okay. Joyce Buckley, attorney, Nanlim Barot, ako, balahibo sa speech mo sa aking hometown, Cebu City. We love you, attorney. Stay healthy always. Love lots from Oslo, Norway. Galing po sa puso lahat ng sinabi ko, pati yung pagdadasal ko. Hindi ko po alam na magdadasal ako. Pero bago po ako umakyat talaga sa entablado, nagdadasal ako sa Panginoon. Lord, guide me and make me an instrument of your message. Yan po ang aking palaging dasal. Rose Espandan, attorney, may mga vlogs na ang ads ay black propaganda against FPRD kay Senator Amy Marcos, vlogs ni Engineer Berto, DZAR 1026, etc. Especially kung ang topic ay sa Cebu Rally po. Ibayaan niyo po sila. Malayang pananalita po yan. Basta, kung gusto niyo po mapanood yung nangyari sa Cebu, meron po magandang video na in-upload ko po sa aking vlog. May mga nagsasabi linangaw daw. Tingnan niyo na lang po yung video na yon nang makita niyo na wala pong katotohanan na nilangaw. Okay? Mr. Joy Tinilo, in a span of 20 minutes, I saw 2 paid ads on YouTube, one against the Senate, particularly Senator Amy R. Marcos, and the other against FPRRD. What is the purpose of these ads? Who paid for these ads? Alam niyo naman po, talaga pong politika, politika, politika. At syempre, ang ginagamit, kaban ng taong bayan. Lou Dunyas, chess master po yan si FPRRD. Thanks, Pox Roque. God bless. Naniniwala din po ako dyan. Okay? Mel on the go, trending po si Mayor Baste dahil sa hamon niya kay Tambuluslos. Oo nga po no? Parang hinamon niya sa suntukan no? Paano ka ba manalaman na nalo kay Baste, no? Laking muscle man. Mercedita Milana, good evening dyan sa atin sa Pinas, Atty. Harry Roque. I'm so happy na nandyan ko palagi para sa Pinas and me and my family, one of your supporters. Watching here in Florida, USA, God bless po. Maraming salamat, Mercedita. Arcilia Zenea, kaya nga tama po dyan, Atty. Harry Roque, palinliko ang utak ng
Kuting. Madali lang i-analyze ang sinasabi ni Tatay Digong, di ba? May June pa, malapit na ang SONA at mga pangako ni Kuting walang natupad. Oo nga po, no? Kasi siyempre, babalik at babalikan natin ang pangako niya noong eleksyon at pangako niya sa mga nakalipas na SONA. Okay, see for the truth. So ibig sabihin ni PRD ay tumiklop ngayon. Dehadong-dehado tayo ngayon. Hindi po. Hindi naman po siya tumiklop. Sinabi pa rin niya. Tutol siya kapag ang konstitusyon ay amendahan para mapahaba ang termino ng mga nakaupo. Okay? Tayo rin naman po yan ang dahilan natin. No? Okay. Wendy, Tay Digong's message last Sunday was giving BBM second chance or else hindi na malayong mangyari sa kanya, nangyari sa tatay niya. Hindi naman niya pwede bawiin na yung sinabi niya sa Davao. So dinagdagan lang niya. Pero nandun pa rin yung mensahe sa Davao. Okay? Texting Story Hub. Kung suntukan yang Baste versus Tambaloslos, TKO yang si Tamba, isang suntok lang kay Mayor Baste. Yan. Akala ko sasabihin nyo, isang suntok lang galing kay VP Sara. Okay, William Saunders, ang tingin ko lang si Pastor ang tinitira ngayon to pressure the Dutertes to convince VP Sara to vacate her post and just run for Davao City Mayor in 2025. Well, siguro po sa susunod sa Thursday, pag-usapan po natin si Pastor Kibuloy at ang SMNI. Okay? Arcilia Zenea, kaya nga tama po dyan, Atty. Harry Roque, palinliko ang utak ng Kuting, madali lang i-analyze ang sinasabi ni Tatay Digong. Nabasa ko na pala itong si Arcilia. Maraming salamat, Arcilia. Ana Fe Parco, magandang gabi po, Spox. Tama po, he is managing everything before he moves. Yes, okay. And Jose Canedo, attorney, may part 3 po ba ang maisog? Meron po yan. Marami pa po yan. Ang daming nagvo-volunteer na mga syudad na maging host ng prayer vigil laban sa PI na yan. Katsi Diego, watching from Singapore. Tony Harry Roque, mabuti na lang andyan ka. Laging magpapaliwanag. Thanks to you and more power to you. Hello po sa Singapore. Mel Guyver, when the love of power overcomes the power of love, masisira talaga ang kapayapaan. Okay, Daddy O, attorney, when and where is the next prayer rally? But huwag po kayo mag-alala. Marso po ang susunod. At exciting po ang venue. Yan lang ang aking teaser. Maria Corazon, may mga below the belt na pinapakalat ngayon ang vloggers ni Smugs tungkol kay VP Sara. Wala naman po maniniwala dyan dahil kilala naman natin si VP Sara. So, hayaan nyo ang malayang merkado ng ideya. Okay? So, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Ha? At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.